Wow! Ang ganda ko! Well, matagal na akong maganda. Parehas tayong maganda. Pero iba tong wedding gown na ito. Ang sarap sa balat at pang prinsesa ang disenyo. Feeling ko, isa akong fairy tale princess na ikakasal sa aking Prince Charming. Oh, teka, bakit kayo basta-basta na mamasok ng dressing room? Papa? Ano ba? Sandali! Huwag niyo akong hilahin! Ma? Ani? Pigilan niyo sila! Ayokong sumama! Bitawan niyo ako! Tadeo, ang anak natin. Bakit kailangang patulugin? Anong ibig sabihin nito? Sino mga lalaking yan? Nasaan ang groom? Hindi man lang natin siya naihatid. Ni hindi man lang tayo hinayaan na magpaalam. Ano nang mangyayari sa kapatid mo? Kawawa naman siya. Ni hindi pa nga niya naranasan na magkaroon ng kasintahan. Sana naman ay mabait ang lalaking pakakasalan niya. Mama, patingin ako ng pisngi mo. Hindi ba pumutok ang loob ng bibig mo? Ang lakas ng sampal na binigay ni Papa sa'yo. Teka, hahabulin ko sila. Aray ko! Ang sakit ng ulo ko. Tumikot ang paningin ko. Ay, Diyos ko! Ang anak ko! Anak, gumising ka! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng ambulansya! Takting buhay to. Nasaan naman ako? Ha? Ano daw? May nawawala? Nasaan nga ba ako kanina? Sinamahan ko sa ospital si Manong Emma dahil narayuma. Naupo ako sa waiting shed ng ospital. At... Sinong nandyan? Anak ng turkuhat ang buhay to? Napansin pa nga yata ako ng mga yun. Ano? Tao ka, di ba? Sabihin mong tao ka. Huwag kang sisigaw. Kung hindi, tatapyasin ko yung ulo mo. Aning ka ba? Paano kung sisigaw gayong nakataklob yung kamay mo sa bunganga ko? Ilayo mo nga yung nakatutok sa leg ko at magkaitulak ka ni Satanas? Wala pa akong balak mautas. Oo, tao ako. Bakit ba? Masaya ako para sa'yo, Nina. Magiging nanay ka na. At ikakasal ka na kay Marco. Oh, bakit sambakal yung mukha mo? May masakit ba sa'yo? Gusto mong tawagin ko si Mama? Okay ka lang ba talaga sa kasal na to, Ani? Pinakita lang ni tatay ang picture sa'yo at pinag-usap kayo sa cellphone. Tapos siya nang nakialam sa lahat. Daig mo pang bida sa teledrama. At least, nagkaroon ako ng silbi, di ba? Hindi na ako yung... Himatlugin. Himatlugin. Lagi na lang sinasabi ni Papa yun sa'yo. Ano nga daw ibig sabihin ang sabi ni Mama? Salitang Batanggenyo daw yun eh. Yung ibig sabihin nun at lalambot-lambot o walang kabuhay-buhay. Tipong padala na lang sa agos. Hindi ka naman ganun eh. Tahimik ka lang talaga at hindi ka kaya kung parang nakalaklak palagi ng gasolina sa pagiging hyperactive. Kita mo, nabuntis ako ng di pa kasal. Pananagutan ka naman ni Marco. Yun ang maganda. Nag-aalala ako para sa'yo. Biglaan na nga ang kasal mo, sukob ka pa sa akin sa taon. Ayos lang yun. Tingnan mo. Naging masiyahin si Papa dahil mabubuhay na ulit niya ang negosyo natin. Eh bakit hindi sarili niyang ibenta niya? Kasalanan naman niya kung bakit lumubog ang negosyo ng pamilya natin. Nalulung siya sa kasino. Teka nga, nasabi pa ng lalaking yun kung paano siya nakilala ni Papa? Sabi ni Ronald, nagkakilala sila ni Papa sa Davao. Siya ay isang intimate baccarat game na hosted ng mga common acquaintances nila. Huwag ka na mag-alala sa akin. Ang intindihin mo ay ang magiging pamangkin ko at si Marco. Mahal na mahal kita, Ani. Kahit sa mga panahong matandang-matanda na tayo, hindi yun magbabago. At kung sakaling mauna ako sa'yo, lalabanan ko ang kamatayan, mabantayan lang kita. Uy, ano ka ba? Nakakakilabot yung mga pinagsasabi mo. Buntis ka pa naman. Huwag kang ganyan ah. Bura-bura, knock on wood. Ay! Ano yun? Napalingon ako sa gawi kung saan lumingon ang kambal
at nangilabot ako sa aking nakita. Lalaking may malaki at malapad na mukha na may nagbabagang pulang mga mata ang nakasilip sa bintana. Malbas sarado yon at may magulong buhok na mahaba na may hahalin tulad sa pugad ng ibon. Malalaking pangil ang umusli sa maluwang na bunganga nun ng umisiyo na malademonyo. At parang isang slideshow, natapos ang eksenang yun. Natagpuan kong nasa isang makipot na pasilyo na kami ni Nina. Tanda akong pintong to. Kung may masamang pangyayari dito na hindi mo na gustong balikan pa, Hindi, walang nakakatakot yan. Masaya nangyari dyan. Magkasama kami ni Annie. Dressing room yan. At araw yan ang kasal niya. bubuksan ko na ba? Oo, sige. Pinihit ko ang seradura. At sa pagpaling ng pinto ay bumuglaw sa akin ng isang magarang silid na kulay ekru ang pinta. May full-length mirror na katabi ng ceiling to floor na salaming bintana kung saan tumatagos ang liwanag ng araw. Isang figura ang nakaharap doon na nakasuot ng magarang trahe de boda na halatang mamahalin. Grabe ang pag-spoiled mo dyan sa Ronald na yan, ha? Mula nung naging engaged kayo, talagang panay ang regalo. Kahit si mama at papa inuulan na ng biyaya. Bongga din ang regalong ibinigay sa kasal namin ni Marco. Panay nga ang pasalamat ko sa kanya. Pero tinuwanan lang ako. Sabi niya sa pamilya daw, hindi niya kailangan ng pasalamat. At pamilya na daw niya tayo. Galante talagang loko. Pero asar pa din ako sa kanya. Sinabi na maghintay ng 1 taon dahil susukob ka sa kasal ko. Lalo naging bahite. Matapos ang 3 linggo, nagsabi na handa ng lahat sa kasal niyo. Pumayag naman si Papa, okay na yon. Talagang papayag. Tapalan ba naman ng pera at ng bagong sasakyan ng fiancé mo? Pero si Mama ayaw talaga. Kanina habang mini-makeupan ka, sabi niya offer still stands. Kung gusto mong umurong at manakbo, itatakas ka namin. And I agree. Salamat, pero ayos lang talaga ako. Sa tingin ko naman, mabait naman si Ronald. Kahit nga yung wedding gown ko, pasadya pa eh. Ganito pa lang pakiramdam ng mamahaling tela, no? Ang ganda pa ng design, para kang prinsesa. Sayang lang, kakaunting makakakita. Dahil bukod sa gabing kasal mo, intimate wedding pa. Annie? Okay ka lang ba? Bakit ka ganyan? Hindi ko nga din maintindihan eh. Namibigat ang talukap ng mata ko. Parang nangihina ako. Baka may nakain kang masama. Wala naman eh. Yung umagaan lang kanina at yung iniabot sa akin na baso ng cucumber lemonade. Tapos mo di pang isukat yan? Akin na, susuot ko na ulit. Baka dumating na ang sundo ko eh. Sino kayo? Bakit kayo namamasok ng dressing room? Umalis kayo! Papa? Kasama niyo bang mga yan? Para sa inyo, hindi sila dapat nandito. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Tadeo, anong nangyayari dito? Sino ang mga lalaki yan? Pero ang lalaking tinawag na Tadeo ay hindi sumagot. At ang subukan ng nanay ng kambal na pigilan ang pagkuha sa nakasuot ng trahe de boda, isang malakas na sampiga ang isinagot nito. Dahilan para malugmok ang babae sa sahig. Tapos nun, isa sa mga lalaki ang dumukot sa bulsa niya at naglabas ng panyong puti. Itinaklob yon sa mukha ng nakatrahe de boda. Nawalan siya ng malay at binitbit na palabas ng kwarto. Paglingon ko, nawalan din ng malay ang babaeng kanina pa inaantok. Lalapit sana ako pero para na naman akong hinigop ng kung ano at natagpuan ko ang sarili kong nasa labas at nakatingin sa saradong sliding door ng isang kwartong sa tingin ko'y parte ng magarang villa. Ang sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak. Tayo na. Bumalik na tayo. Hindi. Kailangan makita mo to. Pakiramdam ko mahalaga to. At saka, parang may nagbubulong sa akin na nanditong buong kasagutan sa nangyari. May nakikita ako nakahiga sa loob. Ikaw ba yon o yung kakambal mo? Ano nga ba? Ako yan. Oo, naaalala ko na. Maagang natapos ang makeup ni Annie, tapos hiniram kong trahe de boda niya dahil ang ganda. Tapos, Diyos ko, ayun na. Aswang ang ipinakasal ni Papa kay Annie.
Mula sa naglalakbay ang kaluluwa ko. Pero sinuway ko yun. Inagip ko ang kamay ni Nina at nanakbo kami palayo sa batis. Pa-ese-ese ang ginawa naming pagtakbo. Kaliwa, kanan, diretsyo, tapos kakaliwa ulit hanggang sa makarating kami sa aspaltadong kalsada. Medyo malayo na kami mula sa humahabol sa amin. Iniligid ko ang aking tingin at nakita ko ang isang sasakyan. Tinakbo namin yon at swerteng may naiwang susi na nakasuksok doon. Agad kaming sumakay at umarangkada na. Ilang sandali din kaming bumiyahe ng tahimik hanggang sinamataan ko na ang pagsilip ng sinag ng araw. Doon ko naramdamang hinawakan ni Nina ang kamay kong nasa kambyo. Maraming salamat sa pagkakatagpo mo sa akin, Ismael. Wala yon. Masaya akong matulungan ka. Alam mo, sa tingin ko, bagay kayo ni Annie. Type mong kapatid ko, no? Mukhang seryoso sa buhay eh. Papansinin ba naman ako noon? Simple lang si Annie. Basta mabait ka at tapat. Grabing pogi points yan sa kanya. Oh, papasikat ng araw. Uuwi ka na? Oo. Pero pangako, babalikan... Babalikan mo ako. Wag na. Alam kong patay na ako, Ismael. Pero salamat. Dahil ipinadama mo sa akin ang ligaya na may nakatagpo sa akin at may nagligtas sa akin sa sapilitang pagpapakasal na yon. Wag mo akong kakalimutan, ha? Pasensya ka na, Nina. Kung hindi ko agad sinabi. Naiintindihan ko. Hanapin mo ako, ha? Pakiusap. Ibalik mo ako kay Mama at Annie para makasama din namin ang anak ko si Marco. Oo. Pangako, hahanapin kita. Salamat. Ha? Nagising ako na mayumuyugyog sa kanang balikat ko. Nang tuluyan ang magmulat ang mata ko'y namalayan kong nasa labi pala ako ng ospital at si Manong Emma nang gumigising sa akin. Bahagya akong napasingkit ng mata dahil sa liwanag ng araw. Gising na ako. Oo, gising ka na. Yan ang patunay, oh. Aray ko! Ang sakit ng kurot ninyo sa pisngi ko eh. Kako baka hindi ka pa naniniwala na gising ka na. Akala ko ipapa-hospital na kita. Aba, hindi ka magising. Naglakbay na naman ako, Manong Eman. Dala mo ba ang talaan mo? Ito nga po at tinudukot ko na mula sa bulsa ko. Isusulat ko ang mga nakita. Ang hihina naman ng sikmura nyo. Ay, dun nga kayo sa malayo. Nakakapangasim ng sikmura yung tunog ng mga pagsuka nyo. Nina, natagpuan na kita. May uuwi na kita sa inyo. Hindi ko pa agad malalaman kung sino ang gumawa nito sa'yo. Pero pangako ko, hindi ako titigil sa paghahanap ng kasagutan. Grabe naman ang sinapit niya. Pilas na pilas ang buong dibdib hanggang sikmura. Para bang pinanggigilan ng kung anong mabangis na nilalang. Natapos mo na ba yung pagguhit sa talaan mo? Tingnan nyo na lang po, Manong Eman. Nasa pinakalikod ng pahina. Sige nga't sisilipin ko na. Diyos ko po! Naku po! Manong Eman, bakit kayo ganyan? Putlang-putla kayo. Binubaan! Ang kinuhit mo ay isang binubaan! Kinailangan namin isang paulit si Manong Eman sa taas ng guwang at pakalmahin siya. Habang nasa sasakyan siya ay maingat namin kinuha ang katawan ni Nina at inilakad na ng mga investigador para alamin ang ilan pang detalye sa kanya bago tuluyang ipaalam sa pamilya niya na nakuha na namin ang katawan niya. Bandang tanghali ay nasa kalagitnaan na kami ng biyahe pabalik ng Maynila nang tuluyang kumalma si Manong Eman at sabihin kung ano ang binubaan. Sabi niya, yun ay nilalang na kilala ng mga Ifugao bilang isang mabangis na kanibal. Malaki ang pangangatawan at walang habag kung pumatay sa pamamagitan ng pagpilas sa laman ng kanyang biktima. Kung makikita ng koroner sa autopsiya na maraming alak sa katawan ang nakuha nating bangkay, lalong lalakas ang patunay natin na isang binubaan ang may gawa sa karumal-dumal sinapit ng biktima.
Minsan ko nang nabasa ang tungkol sa nilalang na yan. Nandun niya sa listahan ninyo ng mga nilalang na kumakain ng tao. Oo, tama yon. Ang isa sa malino na katangian ng isang binubahan ay nilalasing muna niyang biktima bago niya pilasin ang katawan para kain ang lamang loob nun. Ang sabi sa libro niyo ay nasa liblib daw yun nakatira at may ubod laking palayok na pag-aari. Tama naman yung impormasyon na yon. Pero kung ang tao at ang mundo nga ay nagbabago, ang mga aswang pa kaya? Posible ba ang ganun, Manong Eman? Umiiba ng lugar ng tira ng isang aswang? Kung ang tao nga ay nakikibagay sa pagbabago ng panahon, bakit hindi ang aswang? Nag-iba man ang kanilang tirahan at ang uri ng kanilang pamumuhay. Ang paraan ng kanilang pagpaslang ay nananatiling mainam na palatandaan ng kanilang... Talaga namang kuyog pa kayo, ha? Gay, lapit! Matapang ka, ha? Ikaw ang una. Hetong sa'yo! Gay, lapit lang! Skatan! Manahimik ka nga! Sumasakit ang tenga ko sa'yo! Kung ubos na ang mga dwiting item, ay huwag mong kalilimutan ang panarang dasal. Ilang minuto pa akong nanatili sa lugar. Nang wala na akong makitang duwending itim, ay umusal na ako ng dasal at sinabi kay Manong Eman na ayos na. Umusal ng mahabang Latin si Manong Eman at unti-unting nagbalik na ang kamalayan ko sa normal na mundo. Lubog na ang araw at tuluyan ng nilamon ng dilim ang kalangitan nang magmulat ako ng mata. Ang bata namang napaglaruan ng itim na duwende parang nagdahilan lang. Masigla na at walang lagnat. Bandang 9:00 nang ibaba ako ni Manong Eman sa bukana ng eskinita papunta sa bahay namin. Malapit na ako sa inuuwian ko na makaramdam ako ng kakaiba. At sa pagkakataong yun, hindi ko lubos akalain na magkakaroon ako ng malapitang sayaw kay kamatayan. Makakatulog ako ng mahimbing nito. Sus Marisay po. Ano ba yun? Bigla na lang kumukulog. Nakakatakot tuloy. Sinong nandyan? Loko ah. Ako pang tatakutin. Lakas makatrip. Masarap ba? Pambati ko pa lang yan. Sino ka ba? Ako si Digo. At mahalaga na matandaan mong sasabihin ko. Pinakialaman mo ang bagay na may atraso sa kapatid ko. Wala akong kilalang aswang. Pues ngayon meron na! Magtatanda ka na siguro. Dahil sa susunod, tutuluyan na kita! Tinadyakan pa ulit ako ng isang beses ng malaking nilalang. Pagkatapos umalis na yon na para bang nagtapon lang ng basura sa daan. Likod na lang ng nilalang ang nakita ko habang papadilim ang aking paningin. Nagkamalay akong mainit ang ulo dahil sa paulit-ulit na pitpit ng kung anong bagay. Nang magmulat ako ng paningin nasa puting silid na ako. Monitor pala na nakakabit sa akin ang nag-iingay. Salamat sa Panginoon at nagising ka na, Ismael. Walong umaga na naming hinihintay na magkamalay ka. Naglakbay ba ako sa nakaraan at ganyan kayo kung magbilang ng araw, Manong Eman? Mukhang okay ka na nga at nakakapagbiro ka na. Bakit ba ganun ang salitahan ninyo? Madaling araw ko na naming nakuha. Wala kang malay at bali-bali ang buto mo. 50-50 ka nang daling ka namin sa ospital. Pero sabi ng doktor ay magkakamalay ka kinabukasan. Aba, ilang kinabukasan nang lumipas ay tulog ka pa din. Ganun po ba? Mukhang mahal pa itong ospital na pinagdalhan niyo sa akin eh. Private room ba to? Wala naman akong ibabayad dito eh. Gunggong kang bata ka. Wala kang babayaran din ni isang kusing. Sagot lahat ni Mayor. Alala nga sa'yo eh. Ano bang nangyari? May umatake sa akin. Malaking bulto. Tapos may sinasabi siyang pinakailaban ko. Pinagbantang ka ba? Parang ganun eh.
Anong balak mo ngayon? Hihinto ka na ba sa pagmimedium? Wala akong ginagawang masama, Manong. Ang pagbibidyon ko ay tinutulong ko sa mga tao. Kung may nasagasaan man ako at dahilan yun para mamiligro ang buhay ko, pasensyada lang. Pero hindi ako hihinto. Paghahan... Baka gusto mong pag-usapan na natin yung bumabagabag sa'yo. Kahit paabutin tayo ng madaling araw, handa akong pakinggan ka. Alam mo na bang trans woman ako? Ah? Talaga ba? Hmm? Hindi naman halata sa boses mo. Kahit ang contours ng mukha mo at ang balikat mo, babaeng-babae. Ginamit kong lahat ng inheritance ko sa pagpapaganda. I hired the best doctors and surgeons sa Thailand para lang ma-achieve ko ang gandang to. Kung ganon, lalaki ba ang problema mo? Yes, lalaki. Isang lalaki na mas mahal ko pa sa kahit na sino. Anong nangyari? Sinulot? Oo, sinulot. Sinulot siya ng kamatayan sa akin. Pinatay siya ng isang babae. Pagtapos noon ay padaskol na kinuha ni Raquel ang kabubukas lang na beer in can. Tinungga niya yon na isang inuman lang. Nang ilapag niya yon sa mesa ay wala ng laman at parang tambay sa kanto na pinunasan niya ang labi gamit ang braso. Pero alam mo, nahirapan ako. Galit na galit ako sa nangyari. Tapos abot kamay ko na yung taong gusto kong gantihan. At alam ko sa sarili ko na dapat walang puwang ang konsensya. Pero, hindi ko magawa eh. Bakit hindi mo muna bigyan ng sarili mo ng pagkakataon na maintindihan ang sarili mo? Bakit ako? Kung nalilito ka, pinakamadaling kilalanin mo na muna ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung may alinlangan ka, ibig sabihin, may anggulo kang hindi pa lubusang nauunawaan. Baka hindi paghihiganting solusyon. Kung hindi pagpapatawad at pagtanggap. Hindi. Walang kapatawaran. Ayokong magpatawad. Ayokong magpatawad. Dahil para ko na ding binaliwalang pagkamatay niya kapag ginawa ko yon. Para ko siyang tinaydor. Diyan ka na muna. Magpapalamig lang ako ng ulo. Naku po, kulog ba yun? Uulanin pa yata kami. Ma'am Raquel? Nasaan ka na? Tayo nang bumalik. Mukhang uulan na eh. Ma'am Raquel? Oh, ayun. Nandyan ka lang pala. Tara nang bumalik. Diyos ko po! Patay ka sa akin, babae! At yun nga ang nangyari. Habang ako naman ay naikot na ang buong paligid ng resort, pero hindi ko makita si Annie. Naisip ko na baka nakabalik na siya sa loob nang di lang namin napapansin ni Manong Eman. Tumambad sa akin ang liblib na lugar na may lawag sa pinakagitna. Palapit na ako doon nang biglang may bumundol sa akin na bulto na nangangamoy alak. Ani, ako to si Ismael. Ismael! Tulungan mo ako! Hinahabol niya ako! Nino, Ayun na siya! Tulungan mo ako! Parang awa mo na! Hinawakan ko ang kanyang kamay at iginiya ko siya papunta sa mga talahib. Dumapa kami para makapagtago sa pagmamayari ng mabibigat na yabag na papalapit sa amin at sa nakakasulasok na amoy na bumaha sa lugar. Nang tuluyan na naming nakita ang humahabol kay Annie, ay nang hilakbot ako. Yun mismo ang aswang na ipinakita sa kanya ni Nina. Ang binubaan. Ani? Nasaan ka, Ani? kilala ka ng aswang na yan? Mali ko. Basta na lang akong ang sakit ng braso ko. Akin na at matingnan niya ang braso mo. Maririnig tayo ng aswang. Parang naririnig kita, Ani. Nandito ka ba? Sa nakatumbang malaking troso kami marahang gumulong ni Annie. Sumiksik kami sa guwang nun at pigil ang hiningang nakaramdam kami. Ilang minutong pinagdiskitahan ng aswang ang drum ng basurahan. Pagkatapos sumisigaw yun ng pagkalakas-lakas. Nakabibingi. Hindi pa yun nasiyahan at inihagis ang drum. Pagkatapos nanakbo palayo habang umuungol na puno ng galit.
Nang masigurado naming wala na ang aswang, nagmamadali kaming umalis sa lugar na yon. Pinangko ko na si Annie na parang bagong kasal at dumiretso kami sa resort. Pagkakita sa amin ni Manong Eman ay agad siyang kumuha ng first aid kit. Sa garden kami na natili. At buti na lang at hindi ka nabalian ng buto, Ani. Linsad lang sa may balikat at pagyang sugog na hinlilit sa kanang kamay ang natamo. Linsad lang? Lang? Hayan at salao. Hindi patay ang balikat ko. Ayoko maopera. Takot ako sa karayom eh. Kahina naman ng loob mo. O huwag kang mag-alala. Magaling itong si Ismael sa pagbabalik ng linsad na buto. Hinga ka lang ng malalim. Hihiklatin ko ang braso mo pagbilang ko ng 3. Okay. Tahan-tahan lang ah. Hinga ka ng malalim. 3! Sigurado ka bang jacket mo ang suot ng biktima? Oo, sa akin ang jacket na yun. Isinuot mo na ba ang jacket na yon? Suot ko yun nung nagbabiyahe tayo papunta rito. Nahihiya pa nga ako ipahiram dahil baka amoy pawis na tuwang-tuwa pa siya kagabi nung hiniram niya yun eh. Ang sarap doon sa katawan. Kung ganun, talagang ikaw ang punterya ng aswang na yun. Ang tanong na lang ay bakit? Ano kayang dahilan? Hindi ko alam. Sana pala hindi ko nalang pinahiram. Sana buhay pa siya. Ani, mabutit ligtas ka. Grabe ang kaba ko nang sabihin nilang may kasamahan tayo na nakitang patay. Ayos ka lang ba? Binalikan kita pagkatapos kong magpahangin pero wala ka na. Hinanap kita, pero hindi kita nakita. Si Ismael at si Manong Emma ang kasama ko kagabi. Teka, hindi kayo parte ng unit namin, di ba? Tama. Ako si Eman, taga Los Baños, Laguna ako. Tauhan ako ni Mayor Perez sa munisipyo namin. Pero madalas akong hiramin ng mayor ninyo kapag may mga kaso ang kapulisan ninyo na medyo kakaiba. Ah, ikaw yung espiritista daw na magaling. Yung nagpipinta-pinta. O sino naman yung kasama mo? Parte din siya ng special task force ng mayor ninyo. Siya si Ismael. Hugot ko yan. Medium ko. Taga Rizal naman siya. So, grupo ito ng lumakad sa private resort na ito? Kayo lang ang dayo sa amin. Isang taga Laguna at isang taga Rizal. Hindi namin kayo lubos na kilala. Tapos may ganitong nangyari. Coincidence lang ba yon? Pinagbibintangan mo ba kami? Hindi naman katakataka na pagbintangan ko kayo, di ba? Magkakasama kami sa isang opisina. Pare-pareho din kaming lokal ng munisipalidad namin. Kayong dalawa lang ang dayo. Sino pang pagbibintangan ko? Naintindihan ko ang punto ni Raquel, pero ang tahasan niya kaming pagbintangan ni Manong Eman, nakakainsulto. Inilalagay namin sa peligro ang buhay namin sa tuwing pagbibigyan namin ng pakiusap ng mayor nila. Kung tutuusin, binibigyang pabor pa nga namin ang munisipalidad nila sa pagtulong na mabigyang sagot ang cold cases ng kapulisan nila. Pero hindi lang pala ako ang nainsulto. Parang mali naman na basta natin silang husgahan, Ma'am Raquel. Nalalagay sila sa kapahamakan sa trabahong ibinigay sa kanila ni Mayor. Pagpalagay na natin na hakot ng mayor natin ang mga ito. Gaano ba tayo nakasisiguro na hindi peke ang mga ito? Dahil ako man ay nakinabang sa kanila. Kundi gawa ni Ismael, hindi may paparating ng kapatid ko ang mensahe niya sa amin. Na pinatay siya. At hindi namin malalaman kung saan tinapon ang bangkay niya. Paano kung kunwari lang pala yun? Paano kung silang dalawa ng matandang ito ang pumatay sa kapatid mo at kunwari, nakausap nila ang espiritu nun? Maraming alam na modus ang mga manluloko. Tama na nga. Ako naman ay nakakaunawa. Pero ang manghinala sa isa't isa ay bagay na hindi ko mapapayagan. Ma'am Raquel, kung may pagdududa ka man sa amin ni Ismael, sana'y isang tabi mo na lang. Ano? Para mas madali nyo kaming mapaslang? Manong Emma! Hinahanap kita. Nandito ka lang pala. Bakit ka nag-iisa dito? Parang hindi ka hinahagan ng kaswang ah. Sabi ni Manong Eman, ayos lang daw dahil panay pangontra naman ang laman ng niluluto ko. Sa barbecue marinade pa lang, kota na daw sa proteksyon.
Ginawa ka ng kusinera ng mga yun. Tulungan na kita. Ilan pa ba ang iihawin mo? Yun na lang naiwan sa tray. Okay ka lang ba na ikaw ang nagluluto? Technically, boss ka pa nila eh. Bago dumating si Ma'am Raquel, pantay-pantay lang kami ng clerk doon. Kung tutuusin nga, napaka-unfair ng sitwasyon namin eh. Dati kasi akong public school teacher. Bago ako napa-engage. Pero namangyari yung kay Nina. Lumipat ako sa munisipyo. Hindi naman. Pwesto ni Nina ang... Oo. Pwesto ni Nina ang sinambut ko sa munisipyo. Ibinigay ni Mayor sa akin. Para na kasing anak ang trato niya kay Nina dahil kahawig daw ng panganay niya na namatay ng maaga. Siya din ang nag-appoint sa'yo na maging assistant head ng unit niyo? Hindi. Handpick ako ni Ma'am Raquel. Nabigla nga ako eh. Hindi ako nag-apply at lalong mas maraming deserving na ang tagal na ng serbisyo kaysa sa akin. Pero sabi niya may credentials fit daw ako. Kaya ayun. Parang close din sa'yo ni Ma'am Raquel, ano? Oo. Medyo weird nga eh. Alam mo ba, yung unang araw niya sa office bilang head namin, niyaya niya agad ako ng inuman. As in, lango kong lango. Ang katapusan nga tumba ako eh. Kinailangan niya akong ihatid pa uwi. Kailangan pala, hindi ako masyadong mag-inom kung sakali. Para may maghatid sa'yo. Hindi naman ako lasinggera talaga. Occasional drinker lang ako. 1 o 2 lagok, okay na. Pero, kaya ko ang alak ko. Yun nga lang, kapag si Ma'am Raquel ang kasama ko... Parang hindi mo lang namamalayan na kailang litro ng alak ka na. Ang kulat ko naman sa inyo, Manong Eman. Bilang bigla kayong sumisingit sa usapan eh. Ako pa nga ang may kasalanan ngayon. Gayong muntik ng magasgasan ng lalamunan din sa kakatikim ng di man lang ninyo kung pansinin. Kung bakit kasi nasa siyang kamay mo. Oh, saan ko naman ihahawak ito? Kita nyo namang tumutulong ako sa pag-iihaw. Saan pa nga ba? Hindi ba dapat ikaw dumidiga na? Kaya dapat dyan sa kamay ni Ali ka nakahawak. Habang ginagawa mong palusot yung pagtulong sa pag-iihaw. Anong Eman? Hindi naman ako ganun. Lahat ng lalaki nagiging ganoon. Sige ka. Baka maunahan ka pa ng aswang. Bagal-bagal mo. Alam na alam talaga ng aswang kung paano manira ng moment. Bigla na lang ay umagpaw ang malaki ng braso sa bintana. Kung saan bakat ang naglalakihan at galit na mga ugat na gumagapang mula sa leeg ng binobaan hanggang sa dulo ng mga daliri nun sa kamay. Sumunod na umigpaw ay ang bintino na puno din ng mga nangangalit na ugat. Talsikan ng durog na semento. Piraso ng kahoy at mga basag na plato at baso. Niyakap ko si Annie para harangan ng mga bagay na pwedeng tumama sa kanya. Si Manong Emma naman ay tumayo sa harap namin at naglabas ng maliliit na kutsilyo na inipit niya sa pagitan ng mga daliri niya sa kamay. Humanap kayo ng pwede niyong mataguan dyan. Naguhurumintado ang binubaan. Paano kayo, Manong Eman? Takbuhan na natin yan. Hindi maaari. Baka mapahamak ang mga nagiinuman mong kasamahan. Kailangang harapin na natin ang isang ito bago pa masundan ang biktima. Tutulungan ko na kayo. Kaya ko ang isang to, Ismael. Si Ani ang asikasuhin mo. At kung pwede ay siguraduhin ninyong walang makakapasok na ibang tao. Talaga naman, ang bilis makatunog ng mga makukulit. Masyado kang maingay Hetong sayo! Sunod-sunod na inispina ni Manong Emma ng mga maliliit na punyalang aswang. Hanggang sa makatsyempo siya, natamaan yun sa balikat at sa may kanang dibdib. Galit na sumigaw ng malakas ang aswang at lalong nagwala. Mabilis na hinablot ni Manong Emma ng garapon ng asin na nakapatong sa mesa at ibinato yun sa nagwawalang binobaan. Sapul yun sa mukha at nagsimulang umusok. Nakahagip yun ng silya at binato kay Manong Eman. Padapa kaming umiwas para hindi tamaan. Sinamantala yun ng aswang at tumalilis. Nakatakbo pa nga. Dito ka lang, Ani. Habulin namin ang aswang. Tara na, Manong Eman. Hindi, hayaan lang natin. Ano? Pero pagkakataon na natin ito para mahulap yun. Hindi ngayon, Ismael. Magdadagdag lang tayo ng sakit ng ulo dahil susundan tayo ng mga makukulit na yan. Hindi na ako nagpumilit pa.
Mas malaki ang problema namin kapag may nadamay pang mga usisero sa laban namin sa aswang. Ang sana ay barbecue party, naging spring cleaning. Natapos kami bandang madaling araw na. Natuloy din ang umagahang inunsyami ng pagkakatagpo sa luray-luray na bangkay nung nakaraang araw. Sa garden kami kumaing tatlo ni Manong Eman at Annie. Ine-enjoy ko naman ang mainit na kapeng barako nang dumating si Raquel. Dito pala nanggagaling ang aroma ng kape. Good morning, Ma'am Raquel. Kumusta? Hindi ka na nakabalik kagabi Anong nangyari sa mukha mo, ma'am? Pagkaproseso ng katawan ni Sonia, dinala na namin siya sa kanila. Nagpakain ng pamilya niya ng lumpia. Hindi ko naman inakalang may seafood pala, na allergy ako. Mawawala din ito. Huwag ka na mag-alala, Ani. Baka gusto mong magkape. Meron pang barako sa takore. Salamat sa pag-aalok, Manong Eman, pero mamaya na lang siguro. Medyo pagod ako sa biyahe. Magpapahinga na lang muna ako. Pako mo sa lupa ang mga kawayang ikinabit mo sa lambat, Ismael. Gamitin mo ang kahoy na maso. Papatayin ko kayo! Hindi! Kung mauna ka naming paslangin! Tapos na, Manong Eman! Isaboy na natin ang gas na may halong asin sa kanya! Kumalas ang pagkakapako ko sa mga kawayang silbing pako sa ana ng lambat na pumipigil sa paggalaw ng binobaan. Tuluyang humalagpos yun at nahagip si Manong Eman. Tumakbo ko para tumulong. Pero paghablig ng braso ng aswang, nahagip ako sa may tadyang. Pinangapusan ako ng hininga at nagsimulang dumilim ang paningin ko. Ismael, ayos ka lang ba? Hindi. Pero buhay pa naman ako. Salamat sa pagsaksak mo ng kawayan doon sa aswang. Muntik na ako. Manong Eman! Ismael, anong gagawin natin? Nataranta kong iginala ang paningin ko. Habang sakal ng aswang si Manong Eman, doon ko napansin ang lambat na nakakalat. Nakatapak doon ang aswang. Sinenyasan ko si Annie na agad namang nagets ang gusto kong mangyari. Pasimple siyang pumwesto at hinawakan ang dulo ng lambat. Kinapkapan ko ang aking sarili. Naghahanap na maaring magamit na sandata. Nahagip ko ang punyal na pinahawakan sa akin ni Manong Eman. Sa hudyat ko ay buong lakas na hiniklat ni Annie ang lambat. Nawala ng balanse ang aswang at napadapa. Sumakay ako sa likuran noon at sinaksak yon sa batok gamit ang punyal na hawak ko. Tuluyang nalugmok ang binubaan. Patakbo akong nilapitan si Annie. Nasaksak mong aswang! Oo. Kumusta si Manong Eman? Eto, buhay pa naman. Hindi ko na puruan. Isasama ko kayo sa kabilang buhay para may pasalubong ako kay Ronald! Ikaw na lang ang maging pasalubong sa kapatid mo! Siguraduhin mong well done ka pagdating mo sa impyerno! Mula sa bulsa ay dumukot si Manong Emma ng lighter at inihagis yon sa aswang. Agad yun na nagliabat na puno ang paligid ng nakakasulasok na amoy ng nasusunog na laman at buhok. Nagsisigaw ang binabaan hanggang sa tuluyan na iyong namatay. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang makabalik kami sa resort. Nandun na sina Mayor at ang mga tauhan niya. May kasama silang hindi namin inaasahang bisita. Mama, anong ginagawa niyo rito? Bakit kasama niyo sina Mayor? Ani, makinig ka muna sa sasabihin ng mama mo. Manong Eman, alam niyo rin ito? Alam niyong darating si Mama? Kausap ko si Mayor. Minabuti na lang dalhin si mama mo dito para magkausap naman kayo. Anak, makinig ka ha? Gusto kong malaman mo na wala akong pinagsisisihan sa nagawa ko. Na kung sakali at bibigyan ako ng pagkakataon ay gagawin ko ang ginawa ko. Anong ginawa? Hindi kita maintindihan, Mama. Anak, hindi totoo ang sinabi ko sa iyo na nag-abroad ang papa mo. Nang madukot si Nina dahil napagkamalang ikaw, sinabi sa akin ng papa mo ang lahat.
Inamin niya sa akin na alam niyang aswang si Ronald. Diyos ko, galit na galit ako. Mga anak ko kayo. 9 na buwan ko kayong dinala sa sinapupunan ko. Tapos, ibibenta niya lang kayo ng parang mga karne. Kaya naman, pinatay ko ang papa niyo. Mama! Habang nasa ospital ka, tinadtad ko ang katawan niya at inilagay sa Poso Negro natin. Dapat pala pinaanod ko na lang siya sa dagat o di kaya'y ipinalamon sa buhaya para wala ng ebidensya. Ma, tama na mama. Alam ko masakit sa iyong nangyari. Mahal na mahal mo si Papa eh. Ma, Anak, wala akong hindi gagawin para sa inyo ni Nina. Nanay ako eh. Anumang pagmamahal na meron ako para sa papa ninyo, ay tuluyan nang nawala ng ipagbenta kanya. Patawarin mo ako sa pagiging halimaw ko. Ayon kay Tito Ismael, hindi na nakalabas si Anita sa kulungan dahil reklusyon perpetua ang parusa sa parricide. Pero naging isa siya sa outstanding inmate dahil sa magandang ugali at pakikisama. Sila naman ni Annie ay nagpakasal at nibiyayaan ng isang kumpletong basketball team, 5 lalaki at bunsong babae. Sabi niya sa akin, pinaka nagpapalungkot sa kanya ay ang limitasyon ng kanyang kakayanan bilang medium. Na hindi lahat ng krimen ay nabibigyan niya ng kasagutan. Tanging ang mga hinahayaan lang ng mga espiritual na makita niya ang nakikita niya kapag naglalakbay na ang kanyang kaluluwa. 3 sa mga naging anak ni Tito Ismael ang nakamana ng kanyang kakayanan. Ang karanasan ni Tito Ismael ay nagturo sa akin ng ilang bagay. Una, hindi porket may kakayanan ka na ay kita at alam mo na ang lahat. May limitasyon pa din. Saklaw ka pa rin ng batas ng kalikasan na kadalasan ay hindi natin batid kung paano nga ba talaga umiinog. Pangalawa, nakakatakot na nakakamangha ang kakayanan ng pagmamahal ng isang ina. Kahit ano kayang gawin, gaya na lang ng ginawa ng mama ni Annie. Pangatlo, ang pag-ibig talaga, napaka-unpredictable. Bigla-bigla ka na lang niyang sasalpukin ng hindi mo inaasahan. Na yung pinagkakaguluhang organic encounter ng mga kabataan ngayon, posible palang mangyari habang nasa astral plane ka. Kaya kung sakaling naghahanap ka pa rin ng organic encounter na yan, baka naman nasa spiritual na ang hinahanap mo. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Madam Venus. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking liham tungkol sa aking Tito Ismael. Lubos na gumagalang, Alexa.